Nag-apply tayo ng gamot para sa ating mga biik dahil napansin natin na nagtatae ang mga ito. Inalo lang natin sa kanilang pagkain para siguradong maiinom nila ang gamot na binigay natin. Magandang umaga mga kamangyan. Kamustahin natin ang ating mga alagang biik. Ito ang kulungan ng mga biik ni Bernadette. Ayan mga kamangyan, malalaki na ang kaniyang mga biik. Malulusog rin sila. Next month ay pwede na natin itong i-dispose. Ibibenta natin ng panglitsunin. Pero ang dalawang babae ay gagawin nating inahin. Maganda kasi ang lahi nitong anak ni Bernadette. Mabilis lang tayo makakapag-dispose kapag ganitong lahi ang ating aalagaan. Nasa 3.5 months ay aabot na sila ng 20 kilos. Ito rin ang mga anak ni Pia. Ayan. Ang kukulit na niyan mga kamangyan. Malayo na ang kanilang nararating. Ngayon ay nandito pa sila sa kulungan ng kanilang nanay. Nagpapahinga. Pero mamaya ay gagala ng mga yan. Nagsisimula na rin silang matutong kumain ng feeds. Kaya ilang araw na lang ay ito naman ang ating isusunod na iwawalay. Ito naman ang mga anak ni Gina na iwalay na natin. Pangalawang araw pa lang nila ngayon ng pagwawalay, kaya medyo naninibago pa. Hindi pa natin na iisama sa mga anak ni Bernadette. Inoobserbahan pa kasi natin itong mga anak ni Gina dahil kakawalay lang nila. May napansin rin kasi tayo dito sa mga anak ni Gina. Ayan, yung dalawang maliit na puti. Medyo bumabagsak ang kanilang katawan. Yung ibang mga kapatid naman nila ay bilugan naman ang katawan. At kahit nagpakain na ako sa kanila, ay mukha pa rin silang gutom. Maliit ang kanilang tiyan, hindi na bubusog. Kaya nung inobserbahan ko ito mga kamangyan, ay napansin natin na ang kanilang dumi ay basa. Nagtatae pala itong mga biik ni Gina. Dahil siguro sa nanibago sila sa pagwalay natin. Kaya naman agad natin silang a-applyan nitong gamot. Ang ibibigay natin ay Apralite powder, anti-infective at anti-score. Itong isang sachet na powder na gamot, mga kamangyan, ay hinahalo sa isang galon na tubig. Ipapainom ito sa ating alagang biik sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Sa atin mga kamangyan ay hindi na natin hinahalo sa isang galong tubig. Nilalagay na lang natin sa kanilang pagkain. Pero ini-estimate rin natin kung gaano karami ang pagkain at ang powder na ating ilalagay. With feeding naman ang paraan ng ating pagpapakain at hindi na tayo naglalagay ng kanilang inumin. Kaya dito na natin hinahalo sa kanilang pagkain. Pakakainin muna natin ang mga anak ni Bernadette bago natin bigyan ng gamot ang mga anak ni Gina. Dahil mag-iingay ang mga ito kapag hindi natin pinakain. Ganyan sila katakaw. Kapag pinapakain natin ang ibang mga biik, dapat ay pare-parehas na rin silang papakainin natin para hindi sila mag-ingay. Ngayon ay itong mga biik na nagtatae naman ang ating bibigyan ng pagkain. Kasama na rin ang gamot sa pagkain na ating ibibigay. Ganyan lang tayo mag-apply ng gamot mga kamangyan sa ating mga biik na nagtatae. Hindi na natin kailangan pang hulihin sila para painumin. Dahil sanay na sila sa paraan na ginagawa natin ang with feeding. Hindi rin nasasayang ang powder na gamot dahil nakahalo na ito sa kanilang pagkain. Minsan kasi kung ihahalo natin siya sa kanilang inumin ay hindi rin umiinom ang biik na may sakit dahil masama ang kanilang pakiramdam. Hindi katulad ng sa pagkain natin nilalagay. Kahit papaano, kahit paunti-unti ay nakakatikim ng gamot ang ating mga biik. Kaya sa sunod na pagkain natin ay unti-unting lumalakas ang kanilang pagkain dahil nakatikim na sila ng gamot. Itong gamot na nilagay natin ay 3 hanggang 5 araw na ibibigay natin. Ihahalo natin tuwing magpapakain tayo dito sa ating mga biik. Bigyan rin natin ng pagkain ang mga anak ni Pia. Malalakas na rin itong kumain ng feeds. Natututo na sila. Kapag nagpapakain niya tayo sa kanilang nanay, ay sumasalo na rin itong mga biik ni Pia. Ngayon ay
hinahayaan muna natin na makagala sila. Maganda rin kasi sa mga biik ang nakagala lang. Lumalakas ang kanilang immune system dahil nakakatakbo-takbo sila at nakakapaglaro. Ilang araw na lang rin at iwawalay na natin sila. Ilalagay na natin sila sa kulungan. Kaya susulitin muna nila ngayon habang hindi pa sila nakakulong. Pagkahapon, pagkatapos natin silang pakainin, ay chinik agad natin ang kanilang dumi. Ganyan kasi ang ugali ng mga baboy. Pagkatapos nilang kumain ay magdudumi sila. Kaya binantayan natin. Titingnan natin kung umepekto na ba ang gamot na in-apply natin dito sa ating mga biik. Naubos naman na nila ang kanilang pagkain. Hindi tulad nung hindi pa tayo nag-a-apply ng gamot. May natitira sa kanilang mga pagkain. Ayan mga kamangyan, umepekto na rin ang gamot. May pagbabago na sa kanilang dumi. Hindi tulad dati na sobrang lapot, parang tubig lang. Ngayon ay may nabubuo na rin sa kanilang dumi. Effective ang gamot na binigay natin dito sa ating mga biik. Pero kahit okay na ang kanilang dumi, sa unang araw pa lang ng ating pag-apply ng gamot, ay kailangan na tapusin nyo pa rin ang pagbibigay ng gamot sa loob ng 3 araw hanggang 5 araw. Ganyan lang ang gawin nyo mga kamangyan kapag nagtatae ang inyong mga alagang biik. Kung napapansin nyo na malapot ang kanilang dumi, ay agapan nyo na agad mga kamangyan. Bigyan nyo na agad ng gamot. Importante na maagapan agad natin dahil kapag pinabayaan natin na nagtatae ang ating mga biik, ay kawawa naman dahil pwede silang mabansot kapag pinabayaan natin o manghina kumain hanggang sa magtamlay at mamatay. Ang dahilan naman ng pagtatae ng ating mga biik ay pwedeng stress, nanibago sa pagwalay. Pwede ring naiinitan ng araw o nalalamigan sa gabi at nauulanan. Pwede rin na dahil sa pagpapalit ng pagkain nila. Kaya kailangan kung magpapalit tayo ng pagkain ay pautay-utay lang. Ihalo nyo muna ng paunti-unti sa dating pagkain nila para hindi manibago ang kanilang katawan at hindi sila magtae. Pwede ring magbigay tayo ng dahon ng saging o saha ng saging. Pwede rin na uling. Yung uling ng kahoy mga kamangyan, huwag yung uling ng baon ng niyog. Yan ang ibigay nyong pamerienda sa nagtatae nyong biik. Nakakatulong rin yan na mapatigas ang kanilang dumi. Sa mga bago pa lang at gusto ring mag-alaga ng native na baboy, pwede rin ang may lahi na baboy. Effective rin ang gamot na yan. Sana ay makatulong ako mga kamangyan kung sakali na magtae ang inyong alagang biik. Or kahit sa hindi na mga biik, kahit sa malalaking baboy na, alam nyo na ang inyong gagawin. Paano mga kamangyan? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel, sa mga subscriber at silent viewer, maraming salamat po. Sa mga bago pa lang nakapanood ng aking video, ako po ay humihingi ng pabor na paki-like at paki-subscribe naman ang aking channel. At huwag nyo rin kalilimutan na pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod na video na ating gagawin. Pinabati ko ng magandang araw at shoutout kay Reggie Ibalang TV ng Saudi Arabia, kay Kapisi Vlogs, Alvin Sistina, at kay Kamangyan Bordoy Ortigas ng Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa mga gusto magpa-shoutout, paki-comment lang po at pakilagay na rin ng inyong location. Maraming salamat mga kamangyan. Bye-bye!